At ayan mga ka-crypto, ang tindi po ng balita natin ngayon dito. Sabi po sa title pa lang ng balita natin dito ay Clarity Act Alert. Vitalik Buterin declares war on Ripple and XRP. Ayan, napakatindi ang tensyon sa pagitan ng mga major blockchain ecosystems kung saan ay umaabot na po ito sa bagong level. Alam nating lahat na ang kompetisyon para sa institutional adoption ang sentro ng laban ngayon para sa isang bagong ulat na nagpapainit ng ulo ng XRP community. Meron po tayong isang crypto commentator dito ang nakadiscovery ng isang publication mula mismo sa Ethereum Foundation na pinamagatang Ethereum Basics for Governments and Institutions. Sa unang tingin, mukhang isa lang itong non-technical primer para sa mga regulators at saka bankers. Pero ayon po sa pagsusuri ng commentator dito, tila may malalim na kampanya rito para i-promote ang Ethereum sa paraang dihado ang ibang networks. Partikular na po ang ating mahal na XRP Ledger. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin ang mga detalye ng aligasyong ito, kung ano ang pananaw ng mga eksperto at kung paano ito konektado sa mga legislative moves gaya po ng Clarity Act. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit tila ginagawang target ng Ethereum ang XRP Ledger. Sa totoo lang ay nakakadismaya na makakita ng ganitong klasing comparative marketing mula po sa isang organisasyong kasing laki ng Ethereum Foundation. Ang punto po ng commentator ay simple. Ang Ethereum, sa pamamagitan ng kanilang Ethereum Basics for Governments and Institutions report, ay gumagamit po ng data para ipakita ang sarili po nila bilang gold standard habang binibigyang diin ang mga kahinaan ng iba. Sa loob po ng report, ipinapakita nila ang isang chart ng mga network outages simula noong na-launch ang mga ito. Dito nila isinama ang XRP Ledger, XRP Ledger, Solana, BNB at ang Tron. Siyempre, ang punto nila ay ipakita kung gaano katatag ang Ethereum. Pero ang nakaka-offend para sa XRP community ay ang paggamit nila ng mga terminong nagpapahiwatig ng XRP Ledger ay dependent. Dependent po sa Ripple para sa core development. Ayon sa report, dahil malaki po ang impluensya ni Ripple sa XRP Ledger, nakakabuo ito ng mga governance concerns. Ngayon, para po sa akin, ito ay isang klasikong fear, uncertainty, and doubt o FUD strategy. Ang pag-atake po sa governance structure ay ang pag-atake po sa governance structure ng isang competitor ay hindi lang basta pag-promote ng sarili. Ito po ay pagtatangkang impluensyahan ang mga regulators na ang Ethereum lang ang neutral at decentralized na opsyon. Masyado po itong halata kung ang layunin po ng Ethereum Foundation ay maging neutral infrastructure. Bakit kailangan nilang gumastos ng oras para ipinta ang XRP Ledger bilang isang centrally controlled project? Kaya sa aking pananaw, ito po ay isang desperation move dahil alam nilang si XRP ay mabilis na nagiging top choice para sa financial institutions. Ngayon ay gaano naman po katotoo ang mga aligasyong ito tungkol sa supply at validator control. Ang isa pang bahagi ng report na binigyang diin ng commentator dito ay ang usapin tungkol po sa slashing mechanism at sa supply ownership. Sinasabi ng Ethereum Foundation na ang XRP Ledger ay walang automatic slashing mechanism na sa tingin nila ay isang technical na kahinaan. Pinagmamalaki rin nila na ang Ripple ay kontrolado umano ng 42% ng kabuang supply ng XRP at may impluensya sa validator selection. Ngayon ay dito po ako napapaisip.
Masyadong selective ang report. Nakalimutan po nilang banggitin ang history ng Ethereum mismo. Yung mga kontrobersiya noong kanilang ICO at ang mga early whale participants na hanggang ngayon ay marami pa ring katanungan. Bakit hindi iyon kasama sa primer para sa mga gobyerno? Malinaw po na bias ang pagpili sa kung anong impormasyon ang ipapakita. Ang pag-angkin na Ethereum lang ang may neutral validator ecosystem habang ginagamit ang Ripple supply bilang boogeyman ay isang insulto sa ating intelligence bilang mga investors. Ngayon, kung susuriin natin, ang decentralization ay hindi lang base sa validator count. Ito po ay base sa resilience at real-world utility. Ang XRP Ledger ay nagpapatakbo ng mga mission-critical payments sa buong mundo. Hindi ba sapat na public infrastructure yan? Sa tingin ko, ang Ethereum Foundation ay takot. Takot sila dahil sa XRP ay may malinaw na use case para sa cross-border payments na hindi kailangang dumaan sa mga masalimuot na layer 2 solutions na kailangan ng Ethereum para gumana ng maayos. Ang pag-atake po kay Ripple ay hindi pag-atake sa centralization, kundi pag-atake sa isang matagumpay na negosyo na nakikipagkompetensya sa market share nila. Ano naman po ang papel ni Vitalik Buterin sa war on Ripple dito? Ang commentator ay malinaw sa kanyang pananaw na ang publication na ito ay hindi mangyayari kung walang go signal mula sa leadership ng Ethereum Foundation, kung saan si Vitalik Buterin ang boses. Bagamat hindi personal na pinangalanan ni Vitalik ang XRP sa bawat pahina, ang buong global policy strategy team nila ay direktang sumusunod sa direksyong ito. Para sa akin, ito po ay isang coordinated offensive. Sa mundo ng corporate politics, ito ang tinatawag nating institutional lobbying. Kapag ang isang government official ay nagbabasa ng report, ang layunin ng Ethereum ay i-program ang kanilang isip na Ethereum equals safe, Ethereum else equals risky. Ang paggamit sa pangalan ng Ethereum Foundation ay nagbibigay ng aura ng authority sa report na ito. Pero wag po tayong paloko. Ang neutrality na pinagmamalaki po ng Ethereum ay nasa panganib na rin dahil sa pagiging overcomplicated ng kanilang network. Ang XRP Ledger ay nananating simple, mabilis at cost-effective. Kung ako po ang tatanungin, ang war na ito ay magiging boomerang para sa kanila. Habang mas pinupunan nila ang ibang networks, mas lalong nagmumukhang insecure ang kanilang position. Sa halip na mag-focus sa sarili po nilang tech, ginagamit nila ang kanilang resources para siraan ang ibang projects. Ito ba ang tinatawag nilang neutral infrastructure? Sa tingin ko ay hindi. Ngayon, malapit na ba talagang maipasa ang Clarity Act ngayong taong 2026? Lipat naman tayo sa usaping legislative. Ang Clarity Act ay nananatiling mainit sa usapin po sa US Congress. May mga prediction markets ngayon na naglalagay ng 51% na posibilidad na maging batas ito ngayong taong 2026. Sabi po ng commentator na huwag tayong kabahan sa mga stalls sa negosasyon. Parte lang yan ng legislative process. Sa aking pananaw, ang 51% na odds dito ay isang magandang sinyales. Ibig sabihin, ang market ay unti-unti nang nagkakaroon ng kumpiyansa na magkaroon ng malinaw na rules of the road. Ang mahalaga po rito ay ang pagkakaroon ng bipartisanship. Hindi lang basta crypto bill ito. Ito ay tungkol sa pag-define kung paano tatakbo ang US financial system sa susunod na dekada. Ngayon, bakit ito mahalaga sa atin bilang mga XRP investors? Ang Clarity Act ang magtatanggal sa gray area
na matagal nang ginagamit ng SEC at iba pang regulators para pag-initan ang Ripple. Kapag may malinaw na batas na, mawawalan ng bisa ang mga argumentong regulatory uncertainty. Sa tingin ko, ang pag-usad po ng Clarity Act ay ang game changer na matagal na nating hinihintay. Kahit pa maglabas ng report ang Ethereum Foundation, sa oras na maging batas ang Clarity Act, ang legal reality ang mananaig, hindi po ang marketing materials. Ang taong ito, 2026, ay isa pong napaka-critical na taon para sa crypto regulation. At sa tingin ko, nasa tamang landas tayo para sa isang mas stable na market. At ngayon ay ano naman ang dapat nating asahan kay XRP ngayong taong 2026 at sa mga paparating pa na mga taon. Ayan, ang commentator po dito ay positibo sa mga market forecast para kay XRP. Ang pagtaas po ng market capitalization at ang inaasahang strong move sa presyo ay sinyalis na ang mga investors ay hindi naniniwala sa FUD. Ang institutional adoption ay hindi na pipigilan ng isang report mula po sa Ethereum Foundation. Sa aking obserbasyon, ang XRP Ledger ay patuloy na nakakakuha ng mga partnership sa mga bangko at payment providers sa iba't ibang parte ng mundo. Ang mga institusyong ito ay hindi base sa marketing materials, kundi sa efficiency, speed, at saka cost. Alam nila kung ano ang gumagana. Ang report na ito ay para sa gobyerno. Oo, pero ang gobyerno ay nagbabago rin ang pananaw kapag nakita nilang working product na itong si XRP. Ngayon, ang masasabi ko po dito ay huwag po tayong magpa-distract sa ingay. Ang laban na ito sa pagitan po ng Ethereum at Ripple ay sintomas lang ng tagumpay ng XRP. Kung hindi po tayo banta, hindi nila tayo susubukang siraan. Ang Clarity Act ay ang susunod na malaking milestone. Ang pag-angat ng XRP sa gitna ng lahat ng ito ay patunay ng ating long-term thesis ay tama. Kaya manatili pong nakatutok, magbasa ng mga tunay na balita at huwag kalimutang mag-analyze ng data sa halip na emosyon. Ang taong ito, 2026, ay maaaring maging taon kung saan sa XRP ay tuluyang magiging settlement layer ng global economy. Ano man ang ibig sabihin ng Ethereum Foundation. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.